Naisip nyo na ba na yung health center sa barangay nyo o yung ospital kung saan ligtas na niluwal ang libo-libong bata ay nanggaling pala sa visyon ng isang tao? Tara, kilalanin natin ang kwento ng taong humubog sa pampublikong kalusugan ng Pilipinas. Pag-isipan natin to ha. Sa bawat sanggol na ligtas na isinisilang sa isang public hospital, sa bawat nanay na nakakakuha ng libreng check-up, may isang utak sa likod ng lahat na niyan. Isang taong nagsabing kailangan natin ng ganitong sistema. So, sino nga ba siya? Okay, so para lubos nating maintindihan kung gaano kalaki ang ambag niya, kailangan muna nating silipin ang isang madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Grabe, ito yung krisis na tahimik lang, pero ang totoo, unti-unti nitong pinapatay ang kinabukasan ng bansa. Imagine, napakaraming pamilya ang nawawala ng anak bago pa man sila mag-isang taong gulang. At alam nyo kung ano ang mga dahilan? Napakasimple pero napakakamatay. Kulang sa tamang nutrisyon ng mga ina at halos walang access sa basic medical attention yung mga bagong panganak na sanggol. Ganun kasimple at ganun kalala. Pero 'di ba, sa gitna ng ganitong kadiliman, doon madalas lumilitaw ang mga bayani. Isang tao ang bumangon para harapin ang hamong ito. At hindi lang ito basta pag-uwiya, ito yung pagsagot sa isang tawag ng tungkulin. Dala-dala niya yung kaalaman mula sa ibang bansa, pero yung puso niya para talaga sa Pilipino. At dito na nagiging amazing yung kwento. Alam nyo, hindi siya nagsimula sa malalaking ospital sa syudad. Yung solusyon niya, dinala niya mismo doon sa mga komunidad. Ito yung henyo niyang konsepto, ang mga puericulture center. Isipin nyo to bilang parang mga mini health center. Itinayo mismo sa mga bayan para direktang mapuntahan ng mga taong pinakanangangailangan nito. So ano bang ginagawa sa mga center na to? Tingnan niyo to, hindi lang gamot. Tinuturuan yung mga nanay tungkol sa tamang nutrisyon. Sinisigurong may regular na check-up ang mga baby. Binibigyan sila ng basic medical attention at tinuturuan pa sila ng tamang kalinisan. Kumbaga, inatake niya yung problema sa lahat ng anggulo. Simple pero napakatalino. Pero hindi pa siya tumigil doon kasi na-realize niya na ang pundasyon ng isang malusog na pamilya, isang malusog na ina. At ito yung talagang nakakamangha. Noong 1920, nagsimula siya sa isang maliit na maternity house, isang bahay lang sa Binondo. At ngayon, yan na yung kilala nating pabrika ng sanggol, yung Fabela Hospital. Isang simbolo ng pag-asa para sa milyon-milyong nanay. Grabe yung vision. At lahat ng ito nakaugat sa pilosopiyang to. Para sa kanya, ang pag-aalaga sa mga ina at bata ay hindi lang basta serbisyong medikal. Ito ay pagtatayo ng pundasyon para sa isang matatag na bansa. Pero hindi lang sa mga community level natapos ang misyon niya, di ba? From the ground up, yung impluwensya niya lumawak pa hanggang sa mahubog niya ang sistema ng kalusugan ng buong bansa. Isipin niyo yung pag-angat na to. Mula sa pagiging komisyoner na nagpapatayo ng mga community center, naging kauna-unahang sekretary siya ng Department of Health. Ibig sabihin, mula sa pagtulong sa isang bayan, hawak na niya ngayon yung manibela para sa pambansang pulisya, para sa lahat. So ito yung pinaka-importante, 'di ba? Hindi lang siya nagpatayo ng mga klinika, siya yung arkitekto. Siya yung nagdrawing ng buong blueprint para sa isang mas malusog na Pilipinas. Kaya sa susunod na dumaan ka sa isang health center o marinig mo yung pangalang Fabela, sana maalala natin, hindi yan gusali lang. Buhay yan, sistema yan. Yan yung katuparan ng pangarap niya na patuloy na kumakalinga sa ating lahat. At ito yung pinakapuso ng lahat ng ginawa niya. Isang ideya na medyo radikal noon, pero isang katotohanang buong puso niyang ipinaglaban. Na ang kalusugan ay para sa lahat, may pera ka man o wala. At para magtapos, iiwan ko kayo sa tanong na to. Sino sa inyo ang pinanganak sa Fabela? O baka may kaibigan kayo, kamag-anak na nurse o doktor na naglilingkod doon? Ang legasiya ni Dr. Fabela ay humihinga at buhay na buhay sa paligid natin. At sa huli, ang kwento niya ay kwento nating lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.